Praise the Lord. Praise to you, Almighty God, the Father. Praise to you, Holy Spirit, to one and only. Lord Jesus Christ. Jesus. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito. Pito tayo ngayon na humiling kay Lord kung ano dapat ay pagkaloob niya sa atin. Yes, salamat po. At Rain or Shine, nandito pa rin tayo. At bawat isa sa atin, nakikita na ng ating Panginoong Kristo kung ano mismo ang nandyan. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na ito na kahit anuman pong mga pagsubok na dumating sa atin, ay hindi po tayo natitinag. Patuloy pa rin po ang ating ginagawa. Amen. Parang kagaya ng ulan ngayon. Umulan man, uminit, tuminag ang ulan, nanatili pa rin tayo. Naghihintay pa rin sa grasya na itigil ang ulan para ating umpisahan ang ating gagawin. At ito na po tayo ngayon. Amen. Salamat po, Diyos. Praise the Lord. At ito ngayon ang mapailuwanag ko po bawat isa na naway maintindihan at isa puso kung ano ang ibig sabihin at matanggap ng taos puso. Praise the Lord. Amen. Praise to the Almighty God Praise and to the you, Holy Lord. Spirit Almighty, and to you, and you. Holy Spirit. Ang kaluluwa at ang espiritu. Ang kaluluwa ay siya yung sinasabi na hininga ng isang may buhay. Kaluluwa, buhay. Kung ang isang tao o isang hayop na may buhay o halaman na may buhay, yun ay may kaluluwa. Ibig sabihin, they are acting or kumikilos dahil may buhay. So it means po, ang ibig sabihin, dapat po, ang kaluluwa natin ay pakakainin natin ng araw-araw na pagkain na pumapasok sa tiyan natin. Pumapasok, patungo sa tiyan natin. Kagaya ng binibili nating pagkain. Kung ang isang tao ay nagkasakit, dapat painumin ng gamot o mag-take ng gamot upang gagaling at mabubuhay ang kanyang kaluluwa. So, ang isang bagay na walang kaluluwa, yan ay patay. So, it means po, kung ang isang tao na wala na sa kanya ang kaluluwa, or kung ang isang tao ay wala ng hininga, ibig sabihin doon, wala na sa kanya ang kaluluwa. Okay po. So, dapat ang kaluluwa ay pakainin na yung pagkain na pumapasok patungo sa tiyan upang gumana o kumikilos. Pangalawa po, ang espiritu. Ang espiritu po ay masasabi nating merong espiritu ni Satanas at espiritu ng banal na espiritu. Na yun ay espiritu ng ating Panginoong Jesus Kristo. Yun na masabi natin espiritu ng Ama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen po. Amen.
yon, ang Diyos ay iisa. Isa lamang ang Diyos. Wala nang iba. Hindi pwedeng sabihin mong Jehovah, Buddhist, or Buddha, or Yahweh, dahil iisa lamang ang Diyos. Sapat na nabanggitin mo ang salitang Diyos dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Siya ang pinakamataas sa lahat. So, ibig sabihin po doon, iisa lamang ang Diyos. Siya lang. So, hindi na dapat bibigyan mo ng pangalan dahil isa lang ang Diyos. Dahil pag sinabing Diyos, Diyosan, hindi ho Diyos yan. Diyos, Diyosan eh. So, iisa lang talaga ang Diyos. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay mabanggit mo ba o nakita mo ba sa Biblia na Diyos Hesukristo? Hindi at wala kang narinig at nakita sa Biblia ang ganong pagkabanggit, kundi Panginoong Hesukristo. Yun. Sinasabi po, ang Diyos ay banal na espiritu. Nagkatawang tao ang espiritu na yon upang pupunta sa mundo. At nagkatawang tao na ang Panginoong Hesukristo ang siyang ginawa upang ipakilala ang kanyang pagkapanginoon dito sa mundo at sa langit. Ibig sabihin po doon, ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay ibinigay sa kanyang anak na ating Panginoong Hesus Kristo. Ang kapangyarihan ang ibinigay o ipinagkaloob sa Kanya, hindi ang pagka-Diyos. So, iisa ang Diyos, ang Kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo, at ang iisa nilang Espiritu, banal na Espiritu, ay nagkaisa. Espiritu, ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo at ang banal ni Amang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ay nag-combine para po kalabanin ang masamang espiritu dito sa mundo at sa langit o kung saan pa mang sulok. Hindi ang pagka-Diyos ang ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo, kundi ang kapangyarihan. Nagsama ang espiritu nilang dalawa upang puksain ang diablo. Amen? Amen. Po? Yes po. Okay. So yun po ang ibig sabihin ng kaluluwa. Ang espiritu po ay siyang pagkain na galing sa puso na lumalabas. Ang pagkain na galing sa puso ay doon nakadepende kung ano po ang iyong inalagaan, kung anong klaseng espiritu ang iyong inalagaan. Dahil kung ang puso mo ay nagsasabing or nandyan sa puso nyo ang pagkamuhi, galit, puot, inggit, pangkukulam, anong klaseng espiritu ang iyong inalagaan? Ang espiritu ni Satanas. Masamang espiritu. Amen. Pero kung ang ginagawa mo ay yung pagpakumbaba, kabaitan, pagtitiis, at umaasa sa inaasahan
na ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos. Yan po ang pagkain na inalagaan mo ang banal na Espiritu. Amen. Yun po ang ibig sabihin. Ang Diyos, God, ay Diyos. Ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang Panginoon, or mabuting Panginoon, okay, mabuting Panginoon dahil ang Panginoong Hesukristo ay banal na Espiritu ang sa Kanya, kaya masasabi nating mabuting Panginoon. Kasi kung babanggitin niyo po ang Panginoon lamang, merong God Lord, merong Lord, God Lord, di ba? May God Lord. Lord is Panginoon. Merong Panginoon ng ganitong organisasyon, Panginoon ng ganung samahan. Pero pag sinabi natin mabuting Panginoon, yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So pag sinabi natin Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ibig sabihin po doon, mabuting Panginoon. Kaya ang Hesukristo ay siya yung mabuting Panginoon. Kaya hindi na natin sasabihin na mabuting Panginoong Hesukristo, kundi Panginoong Hesukristo, dahil ang mabuti ang tinutukoy doon ay ang Panginoon, ang Hesukristo. Okay? Ang Hesukristo. Kung hindi mo mabanggit ang Jesus or Jesus Christ, pwede mong banggitin ang mabuting Panginoon. Good Lord. Ang tinutukoy doon ay si Jesus Christ. Pero kung hindi mo mabanggit ang mabuti at binanggit mo ang Lord Jesus Christ o Panginoong Hesukristo, ay yun po ang banal. Amen po. Amen. So dapat pag nagsabi tayo ng Diyos, kahit walang pangalan, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang banal. Okay? Pero pagdating natin sa Panginoon, kailangan may pangalan. Panginoong Hesukristo or mabuting Panginoon. Yun po ang dapat nating banggitin. Huwag lang po kayong magsabi, Panginoon. You don't know who are you calling. Oo. Diba? Mamaya yan narinig Satanas, si Satanas ang nagkunyari, siya ang Panginoon. Pero pag binanggit mo mabuting Panginoon, ibig sabihin ang tinatawag niyo ay ang ating Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pero pag sinabi mong amang Diyos o Diyos naming lahat, wala nang ibang tinutukoy doon, kundi ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi na kailangan Yahweh Diyos. Hindi na kailangan Jehovah. Hindi na kailangan Buddha. Dahil iisa lamang ang Diyos. Diyos na Word, siya yung Diyos ng lahat. Walang katumbas, walang kapareha, walang kapantay. Amen. Amen? That is the best. So, pag sinabing, Lord God, bless our family. Lord God, bless us. It means, ang Espiritu ng ating Panginoon at ang Espiritu ni amang Diyos ay nagkaisa na tinawag mo upang mag-bless sa'yo. So, it's so very powerful. Amen. Amen? So, Amen. it's up to you kung sino ang tatawagin nyo. Pero, iisa lamang ang Espiritu na nanamutawi sa kanila. Ang banal na Espiritu na makapangyarihan sa lahat. Dahil po sinabi ng amang Diyos na kailangan doon muna kayo sa Panginoong Hesukristo. It means maniwala kayo sa Kanya dahil ang lahat sa Kanya ay akin. Lahat ng kapangyarihan niya ay galing sa akin. So siya, ang Panginoong Hesukristo, Jesus Christ is the Lord, not God. Yan. Kasi isa lang talaga ang Diyos. Pero ang kapangyarihan ay pareho sila. Pero ang Espiritu ay pareho sila. Banal na Espiritu na makapangyarihan sa lahat. Na kayang tumupok sa mga taong mga siraulo. Amen. Sa mga taong Amen. hindi nakikinig
sa mga taong pabago-bago ang isip, sa mga Amen. taong walang direksyon ng buhay, sa mga taong handang umapak sa isang tao dahil sa pera. Amen. Yan ang masasabi ko. Na isang iglap ka lang. Kung ikaw may mayaman, kung ang puso mo ay hindi nakatumbas ng puso ko. Kung ikaw man ay dumulog sa akin nung una at ikaw ay pinagpala, wag na mag-atubili pa na idiretso mo yan. Wag na mag-atubili pa na kahit anong pumasok dyan sa'yo, marami nagdidikta sa'yo, marami wag ka dyan kasi ganun yan. Wag ka ano kasi ganyan yan. Dahil natinag ka doon sa mga sinasabi na yun. Dahil natinag ka sa mga nakikita. That is a part of Satanism lamang. Alam nyo na kung nasaan ang dapat na blessings. Pero bakit nagbago ang iyong puso? Dahil puso pa yan ni Satanas. Dahil puso pa yan. Dahil inalagaan nyo pa ang espiritu ni Satanas. Hindi ang espiritu ng ating banal na Panginoong Kristo. So ang sa akin, dapat. Ito lang ang masasabi ko ngayon. Okay. Kayo ba'y naniniwala sa nakikita o yung hindi pa nakikita? Yung hindi pa nakikita. Yun dapat ang iyong Holy- at paniniwalaan Holy Spirit at yun. iniisip niyong tanggapin. Amen. Tanggapin. Dahil kung kayo ay naniniwala at nananampalataya, ang pananampalataya ay pagkapit sa inasahan, katiyakan sa mga di nakikita. So pag kayo'y naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, kahit hindi nyo pa nakikita ang inyong dapat hangarin, pero dahil siya ang iyong sinunod, talagang mapapasain. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Pero sinasabi nga dito, okay, ito ang way kung paano ninyo sinasabi na ang iyong inasahan ay talagang approaching pa lang. At kung paano kayo kakapit o kung paano ninyo i-process ang mga bagay na yan para makamtam ninyo. Ito po ang tandaan. Ang katagumpayan o pagpapala pag nakuha sa biglaan ay hindi masarap. Wow. Pero kung kayo ay dumanas ay sa mga paghihirap bago nyo yan nakamtam, kayo ay marunong magpahalaga sa inyong blessings. Amen. 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 Kung inyong kagaya nito ngayon, ating sweldo ay ating pinaghirapan. Di po ba pinakamahalaga yon? Di po ba talagang iniisip nyo itong pera na to ay dito ang dapat, itong pera na to ay dito dapat, na inorganize ang gagastusan. Nasa organize talaga. Pero kung blessings yun na hindi mo pinagpawisan, Daling mawala. sabi sa'yo, bili ako dito, bili ako niyan, bili ako doon, bili ako kung saan pa man. Di po ba? Ganon talaga. So masasabi ko dito ngayon, ang pagpapala, okay. So sa pananampalataya tayo, naging matuwid at may kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa pamagitan niya tayo pumasok sa kalagayang ito ng pagpapala at buong ating loob dahil kaluwalhatian ng Diyos ang ating inaasa. Umaasa tayo, natutulungan tayo ng ating Diyos. Kaya tayo kumakapit sa ating Panginoong Hesukristo upang pagpapalain ng sigurado na hindi na maaalis sa iyo. Na kung yan ay nandyan sa iyo, kahit anong klaseng pagsubok na dumating sa buhay, is talaga po lahat malalaban. Talaga po lahat ay inyong malalampasan. Amen. 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 Amen.
walang lingkod ng Diyos na pinapahiya. Amen. Yun po That's ang true. dapat tandaan. Okay? Amen. Kaya po sinasabi, at buurin ang ating loob maging sa mga paghihirap. Kayo ba'y naghihirap na? Yes. Kayo ba'y nagtitiis na? Opo. Opo. Pero buo pa rin ang loob nyo na Amen. humarap sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Thank you, Lord. Sapagkat alam natin ang paghihirap ay nagbubunga ng tiyaga. Kung walang paghihirap, magtsatsaga po ba kayo? Hindi. Kung kayo nagkasakit, gusto nyo pang mabuhay, talagang nagtsatsaga kayo na magpapagaling sa inyong sakit. Amen. Di po ba? Ganyan po yun. Ang tiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Pag nagtiyaga ka, tumatatag ka ng tumatatag. Amen. Di po ba? Yes po. Amen. Talagang matatag ka talaga na kahit anong suntok pa sa'yo, ay hindi na ako masasaktan dahil matatag na ako. Okay? Yun ang ibig sabihin doon. At sinasabi, ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Sa katatagan mo na yan, nakakamdam mo ang inyong pag-asa. Amen. Amen. Yun po ang ibig sabihin doon. At di mabibigo ang pag-asa sapagkat ibinigay na sa atin ang Espiritu Santo na siya nagbubuhos ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso. Praise the Amen. Lord. Ibig sabihin po, nandyan na sa atin ang tunay na pag-ibig. Kaya kahit anong pumasok pa man ng mga pagsubok sa buhay natin, ay ewan ko sa'yo, gusto ko lang magpaganda, bahala ka na. Amen. Praise the Lord. Kahit anong hirap po ngayon, there is a blessing will come very soon. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Ayan po. So mag-hawak kamay po tayo. Okay. Ifai kay mera ra kiela ra kay mera kom tarasam. Rifanta de kai shati sabi pa de kom de kamera kala rifa. Rehori ra kay mera kom de kom rifi pa ko sa sabi sa de fiwa kom hen. Rehisan de sa de sa de kai pa de kala kay mera sabi pa de kem. Rehochi de sa de kai pa de kala kay mera kom de sabi pa kuyatum. Ai fe yo de ke so shiti ke sabi ga bai kan tal ki men. Rehori ra fifa kom de ra vi kom mir samje si mir lori ke de ke ri to de ke ga vi pa de sa shi de ko pi pa de sa shi de sabi fa de la. Ra chi de sa chi de sa de kai mera kom pian. Rehori lori kom de ke sa chi sa fop de sa de ko bi atam pian dola. Hai kin ye de kom de ke lori ko fanchu. Amen. Yes, O Lord, salamat po, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Na ito ho ang aming pagkakataon, ang aming pagkakaisa, O Lord. Ama, na humihingi sa iyo ng pagpapala na hindi namin inasahan na darating sa buhay namin. Ang aming mga problema, Ama, ay inyong tulungan po kami na kami ho'y makaresolve sa lahat-lahat ng aming pangangailangan at ituro po, Ama, ang tamang direksyon ng aming buhay at ituro niyo rin po, Ama, kung paano namin ma-resolve ang aming mga problema sa financial po, Ama, sa aming pamilya. Ang tamang samahan, Ama, naway mamutawi sa amin ang tunay na pag-ibig bawat isa. Ama kong Diyos, itinataas ko po ito ang mga taong ito na inyong pagpapalain sa kanilang kahilingan, tugunin sa kanilang pangangailangan. Ama, salamat po kung ano man po ang kanilang mga naramdaman ngayon sa mga oras na ito ay inyong pagalingin. Salamat po, Ama. Maraming salamat po na pinagbibigyan niyo po kami ng tamang panahon. Ito ho ngayon, Ama, na malakas ang ulan kanina at ngayon ay inyong pinigilan upang ipagkaloob at pagtagumpayin ang aming ginagawa sa mga oras na ito. Ama kong Diyos, Panginoong Jesucristo, isang banal na Espiritu Santo na kaisa, naway inyo po kaming tulungan sa lahat ng aming gagawin at gabayan sa lahat ng pagkakataon. Yes, Ama, salamat po. Maraming pong salamat ng lahat ng papurit pa sa salamat ay binibigay namin sa iyo ang katagumpayan sa lahat ng aming ginagawa sa mga oras na ito. Amen. Clap your hands. See?